Magandang araw. So, ayun ang mga manay for today's video ay nautusan na naman niya ako ni Inang pumunta dito sa grocery store. Mamayang hapon pa kasi i-deliver yung mga grocery dito sa bahay. Kaya naman, pinabili niya na muna ako dito sa malapit. Naubusan kasi siya ng paborito niyang tinapay. Ito kasi talaga ang lagi niyang kinakain tuwing umaga. Pinapartneran niya nga lang to ng itlog at kape. Nakahiligan na nga rin ni Inang uminom ng kape simula nung tumira ako dito sa kanila. Eto nga pala yung sinasabi kong tinapay sa inyong mga manay. Pabilog siya at medyo manipis. Iniinit nga lang to sa apoy para lumambot at pagkatapos pwede na siyang kainin. Minsan pag tinatamad ako magsaing sa umaga, eto rin ang kinakain ko. Pinapartneran ko lang din siya ng pritong itlog. Pagkatapos ko nga kumuha ng 3 balot ay binayaran ko na nga agad dito sa cashier. Nag-isa nga lang si ate ng mga oras na yan kaya ako na lang naglagay sa plastic ng mga pinamili ko. Mag-aalas 10 pa nga lang to ng umaga kaya sobrang init. At dahil nga nakalimutan ko magdala ng payong ay dito ako sa kabilang kalsada dadaan. Medyo malilim kasi sa parting yun kaya doon na lang ako lulusot. Nitong mga nakaraan niya ay medyo nakakaramdam na ako ng konting hangin. Mainit pa naman siya pero hindi na gaanong kalakas. Hindi katulad nung nakaraang buwan na para na akong sinusunog sa dagat-dagatang apoy. Ilang buwan na lang kasi ay magtataglamig na naman. Kaya maglalabasan na naman ang makakapal nilang jacket. Yun bang may mga balahibo ng pusa sa liig? Speaking of pusa, at eto nga, minakasabay akong kuting sa elevator. Lagi nga yan nakaabang tuwing lalabas ako ng bahay. Lagi ko kasi siyang binibigyan ng pagkain at tubig. Kaya naman siguro natatandaan niya na lagi yung pagmumukha ko. Mga pusang gala nga lang sila mga manay na nagbabahay-bahay para makakain. Kaya sobrang nakakaawa talaga sila pag ganitong tag-init. Minsan kumakatukso sa pintuan para humingi ng pagkain. Pero hindi ko nilalagay yung pagkain niya sa harap ng pintuan namin. Kaya naman ang ginagawa ko, sinasama ko lang siya sa taas para kumuha ng pagkain. Katapos hinahatid ko na uli siya dun sa ground floor para dun siya uminom at kumain ng pagkain niya. Pagbalik ko nga ng bahay ay niready ko na agad tong lulutuin ko para mamayang tanghalian. Habang pinapatunaw ko nga tong molokea ay nagsaing na muna ako ng kanin. Nilagyan ko na nga rin ng 2 kutsaritang asin para sa pampalasa. Nilagay ko na nga rin tong manok dito sa kumukulong tubig. Hiniwa ko nga lang siya sa 4 na peraso para mabilis siyang lumambot. Mainit na tubig nga pala ang nilalagay ko dito sa bigas. Konti lang talaga nilalagay ko para hindi siya malata. Kung sa atin dyan sa Pilipinas, ini-steam lang ang normal na bigas. Dito kasi sa kanila, nilalagyan pa ng mantika at konting butter. At dahil nga may timpla na naman tong pinakuluan ko ng manok, ay dito na ako kukuha ng ipansasabaw ko dito sa saluyot. Chinek ko na nga rin yung kanin at eto nga luto na siya. After 30 minutes nga ay hinango ko na nga rin tong mga manok. Isasalang ko pa kasi yan sa oven kaya medyo palalamigin ko lang ng konti. Sa dami nga ng prosesong ginagawa ko sa pagluluto ay nabusog na ako. Nilagyan ko na nga rin ng chicken broth itong saluyot na kaninang-kanina pa hanggang ngayon hindi pa rin siya tunaw. At ewan ko na lang kung hindi ka pa lumambot dito sa mainit na sabaw. Dinagdagan ko pa nga ng konting sabaw at parang maunti yung nailagay ko kanina. Paborito nga pala to ni Bunso kaya pag itong niluluto ko abay ang saya-saya ng bata. At kabaliktaran naman ng alaga kong panganay. Ayaw na ayaw niyang kumain ng saluyot kasi napakadulas daw. Nagisa na nga rin ako ng bawang at nilagyan ko na nga rin ng konting coriander. Niluto ko nga lang ang bawang hanggang magkulay golden brown siya. Pagkatapos ay inilagay ko na siya dito sa saluyot. Hinalo-halo ko lang siya para magsama-samang mga pampalasa. Sinimot ko pa nga itong nasa kawali at sayang naman kasi kung itatapon lang. Isinalang ko nga ulit ng 5 minutes para matunaw yung chicken cubes na nilagay ko kanina. Pinahinaan ko nga lang ang apoy para hindi siya ma-overcook. At habang nag-aantay nga ako ng 5 minutes ay isiningit ko na nga muna tong damit ni Bunso. Narinig ko kasi na parang may a-attendan silang birthday party mamaya. Pagkatapos ko nga magplantsa ng damit ay dumiretso na agad ako dito sa niluluto ko. At sakto naman luto na tong manok kaya pakakainin ko na muna mga alaga ko para hindi sila magutom mamaya sa pupuntahan nila.